Malawak na beach cove na may napakatingkad na asul na tubig. Kakaibang breakwater pool. Sariwang bati sa tabing kalsada. Malinaw na ilog na may tubig na parang galing sa ref at nag-uumapaw na moto adventure. Yan ang mga naghihintay sa inyo sa probinsya ng Aurora. Legit Euro spot mga kaibigan. Oh goodness. At yan ang mga matutunghayan ninyo sa ating kwento na hindi na natin patatagalin pa. Samahan niyo ako at ang buong tropa. Tuklasin natin ang Aurora. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. And we're back mga kaibigan. Pasensya na akong natagalan. At maraming mga kaganapan. Mamaya ako i-explain. At dito tayo sa Baler. Bali bumili na tayo ng mga kakailanganin na pagkain. Bumili kami ng prutas. Di ba yan yung sa X-Men, pre? Direct. Yan yung sa X-Men. Anong hectare? Yung si Wolverine. Bumili kami ng seafood, pusit. Sarap ng adobo mamaya. Tapos didiretso tayo ng Dibut. Ang isa sa pinaka raw at pinaka virgin at pinakamagandang lugar dito sa Baler. Ops, teka, mali. Hindi pala sakop ng Baler ang Dibut. Siya ay isang barangay na sa loob ng munisipalidad ng San Luis, Aurora. Para makarating ng Dibut ay kinailangan naming tumawid ng bundok dahil ang pakay namin ay ang Dibut Beach na nasa paanan ng Sierra Madre. Inabutan kami ng ulan habang nasa bundok pero ayos lang dahil bawing-bawi naman sa napakagandang kalikasan na nakapaligid sa amin. Grabe dito, tataasan yung mga puno. Kasi nasa gitna kami ng kagubatan. As in, literal na gitna ng gubat. Taas ng puno. At kung nagtataka kayo kung bakit beat ang gamit ko ngayon at hindi si Purgas, yung ating PG1, ay mamaya ko na ipapaliwanag. Ito lang ang problema sa scooter. Pag ganitong palusong, dahil nasa manibela yung kanyang preno, lahat ng puwersa mo nasa manibela. Mahirap tuloy makontrol. Bumaba na kami doon kanina. Kaya lang, wala kaming nahanap na raw spot. Puro siya lihera ng mga resort. Kaya binababay natin to ngayong trail paakyat sa gilid ng bundok na nasa gilid ng dagat dahil may napagtanungan kaming lokal na meron pa daw raw beach dito. Legit yung raw spot mga kaibigan. Napakaganda. Ba namang hindi magagandahan dyan, oh. Oh goodness. Pakaganda. Pagkatapos naming magpaalam sa isang lokal na makikipwesto kami sa kanilang beach, ay nag-setup na kami ng aming camp. Habang ang mga kasama ko ay nag-tent, ako naman ay nag-setup ng duyan. Tip nga pala kapag magsasabit kayo ng hammock sa mataas na sanga, para hindi kayo mahirapan na tanggalin yung tali sa mataas na sanga, yung dulo ng inyong tali ay kabitan ninyo ng mahabang paracord. Para once magliligpit ka na, yung nakatali sa mataas na sanga ay madali mong makukuha sa pamamagitan ng paghatak ng paracord. Effective yan, basta huwag nyo lang gagawin yung katangahan ko na lagay ko yung paracord doon sa ikakabit sa habok, hindi sa tinali ko sa sanga. Good luck na lang bukas. So simpleng setup lang tayo ngayon. Tarp, hammock, para makapagpahinga ng maayos. Gawa ng napakaraming mga
Nakaka-stress na kaganapan itong mga nakaraang linggo. Pero, hindi na matatapos sa isang overnight na camping lang. Bukas may adventure pa tayo. At sa mga susunod nating videos, more on adventure tayo. Yung camping, ano na lang, cherry on top na lang yun. Pero magiging focus natin ay adventures kagaya nito. Namiss ko na rin yun eh. Yung mga ginagawa namin ni Eddie dati, backdoor gaming, tapos mga malayo ang biyahe. Yung minsan kasama ko si John Pax na Bicol. Mga ganong adventure na miss ko. Pahinga muna ako. Wala pa kami halos tulog. Tara at itour ko na kayo dito sa Dibut Beach. Ano pala to? Sakop na pala ng San Luis. Hindi na siya sakop ng Baler. At ito ang isa sa pinakamagandang beach na napuntahan ko. Raw Beach. Siguro pumapangalawas sa kung sa Luzon, pumapangalawas siya sa Kasiguran. Pagdating sa kalidad ng tubig, napakaganda ng kulay. Tapos kumpleto kasi may part na mabuhangin, may part na may mga rock formation. Tapos ang pinaka-exciting dito yung kanyang breakwater. Gusto ko siyang puntahan sa dulo kapag medyo low tide na at mabababa na yung alon. Parang sarap mag-dive sa dulo ng breakwater. Tapos kanya no, nakita mo yung mga tuktok ng bundok, niyayakap ng ulap. Napakagandang combination. Tapos tunaw lahat ng ng mabigat na dinadala. So ang dalhin dito yung mag-ina. Sana soon makabili na kami ng 4x4 kahit every wagon para madala ko sila sa mga ganitong lugar. Hindi pwede yung kotse namin hindi ubra. Very supportive na kuya. Tsaka ang cameraman ni Bin Motor. Pala. Si Bero at si MJS Adventures ay mga Takbong Banayad t-shirt. Yes! Actually, pati si Ellie. Kanina ba? Naka-t-shirt sa Takbong Banayad? Hindi. Ay, kanina. Nagpalit lang. So, sa lahat ng bumili, maraming salamat po. Ano yan? Naka-emboss, Takbong Banayad. Tapos, merong etiketa. Yung ating sticker. Tapos sa likod, meron ding Direct Gino naka-emboss. Kita ba? Sana kita. Ito pala si MJS Adventures. Siya ngayon ang may hawak kay Purgas, yung ating PG1. At sa kanya galing yung beat na gamit ko. Actually, motor ni Bihero na siya gumagamit. So, since si Bihero na kay DB, siya gumagamit kay Purgas. Honest, feedback mo kay Purgas. Maganda sa off-road direct. Ano to? Ano pa iba? Hindi matagtag. Hindi matagtag. Totoo naman, yun yung na-miss ko kay Purgas versus kay Bitoy. Matagtag. Pero, Ayun din pala, bitin. bitin no? Ano na yun? Na-upgraded na yung sprocket niya. 2 teeth, dagdag sa likod. Wala, ang hina talaga sa akyatan. Amin mo pre, hina sa akyatan no? Ang hina sa lahat. No. Wala Pogi lang talaga Kaya, nag-decide ako magpalit and napili ko yung beat. Kasi last time kami, Kibungan, nagtutulak ako, naglalakad ako kasi hindi na makaahon si Purgas. In-overtaken ako nito sa sa paahon na rough road. Sabi ko, lakas mo ng beat na yun.
Itong nasubukan ko, malakas nga talaga. Maganda yung tono ng panggilid niya eh. Saka magaan kasi yung beat. At pinakarason ko kung ba't ako nag-switch, may ADV 150 naman kasi ako. So, pwede ko siyang gamitin, kaya lang ayoko dahil una, mabigat. Pangalawa, matumbahin tayo, kawawa naman yung ADV pag nabugbog sa mga biyahe natin. Pero yung pinaka-reason ko talaga mabigat kasi. Kaya si Bitoy ang napusuan ko kasi sobrang gaan. Tapos ang plano ko sa kanya, tataasan ko lang yung front and rear suspension. All goods na. Pwede nang pang-adventure. Oo, hindi siya kasing capable ni Purgas sa off-road. Pero, ilang percent lang ba yung off-road sa mga biyahe natin? 25%? 25%, mga ganun, di ba? Pero mo sa 75%, nagtitiis ako kay Purgas na ma-vibrate, makupad. Although maganda yung suspension, pero ang dami ko nang iniinda sa katawan. So, as much as possible, hinahanap ko yung komportable, pero kahit pa paano, capable pa rin sa off-road. At si Bitoy nga yung napusuan natin. Abangan yan, yung mga gagawin nating upgrade kay Bitoy. Dahil nga sa gusto ko magpahinga ay binigay ko na kay Ellie Motor yung binili naming pusit para siya na magluto. Habang ako naman ay nagpresenta ang kanyang cameraman. Pagsapit ng gabi ay sama-sama kaming nagsalo-salo sa hapunan at natulog ng maaga. Habang hindi pa mainit ay i-explore natin yung lugar. Kasi meron daw ilog sa kabilang dulo ng cove. Baka pwede natin pwestuhan next time. Kulit na yung tunog ng mga bata na nagro-road pabalik sa alon. Parang firecrackers. Napakaganda talaga ng nature, ano. Basta magiging ano ka lang eh, attentive ka sa detalye. Napakarami mo ma-appreciate sa nature. Ayos din dito, mas raw kaysa dun sa napwestuhan namin. Doon kasi daanan ng mga lokal na ayaw umakyat ng bundok para makarating dito kasi nandito yung mga tindahan. Pero dito wala nang dadaan dahil dulo na ito eh. Ganda sabitan ng hammock dyan oh. Sarap mo lang yung dagat oh. Kuya Freddy ang caretaker ng ating area. Kapatid siya ng may-ari. Ilang taon na kayo dito kay Freddy? Ako nung tumira dito mga 6 years na. Ako tagal-tagal na rin. Mm-mm. Pero itong area nyo hindi pa ano no? Hindi pa siya develop. Kasi di pa nga namin develop. Oo, pero ang ganda. At taga maganda. May ano talaga potential na maging tourist spot. Napakaganda rito pag gumanda yung daan na yan. Yan lang. Yun nga lang yung daan. Nakita nyo naman kahapon yung dinaanan natin. Tinutukoy ni Kuya Freddy. Pero kung sasakyan ninyo 4x4 o kaya nakamotor kayo, Kolong-kolong. o kolong-kolong, kayang-kaya. Tsaka maganda dito, wala Tahimik. kayong, napakatahimik. Hindi kagaya sa ibang area sa Baler na malapit dito. Alam nyo naman doon, puro resort. Kung gusto nyo yung tahimik, napakaganda ng dagat. Ayan, puntahan nyo lang si Kuya Freddy, yung kanyang bahay. Ibibigay ko yung coordinates. Diretso kayo sa kanya, magpapaalam kayo pag pupwesto kayo dito. Saka wala kayong CR kung hindi kayo magpaalam sa kanya. Dahil puro damuhan lang dito. Sa kanya lang kayo pwede mag-CR. At saka Kuya Freddy, pag may tamad mga magluto, sa'yo na magpaluto, no?
Pwede yun. Tatamay rin pa sila magluto ay. Alam mo naman ang ibang bakasyonista gusto lang magbakasyon, magpahinga. O yan, sa kanya na kayo magpaluto kay Kuya Freddy. Konting abot-abot lang eh. Oh. Bahala na si Kuya Freddy daw kung magpresyo siya. Pero, na lang din tayo. Galante ba? At tingnan nyo may lugar. Hindi naman sila kayo... magsisisi. Oo. Yung iba, Maganda ganyang level ng ganda, mahal lang mahal lang bayad, mahal lang cottage, maraming kasabay, maingay. Dito ay napakapayapa. Hindi pati maganda may mga kakwang ko pa di masaya. Kung ganyan kayo. Oo, yung mga Mas 10-10. maganda yung mga experience. Mas maganda. Basta, pag kayo gagawin dito, diretso kay Kuya Freddy at magpaalam. Yung number, bibigay ko sa sa kayo. Ay, oo nga pala. Yung account. Yung messenger ni Kuya Freddy, ibibigay ko din. Pwede nyo i-message si Kuya Freddy sa kanyang messenger para siguradong nandoon siya sa araw na pupunta kayo sa kanilang property. Pagkatapos makipagkwentuhan kay Kuya Freddy, nag-almusal kami ng mabilisan at naligo sa isang breakwater pool na malapit sa aming camping spot. Hindi ko na sinubukang maligo sa mismong beach dahil napakalaki ng mga alon. Pero ayon kay Kuya Freddy, tuwing summer hanggang December ay halos wala daw alon na parang lawa lang ang dagat. Kaya alam na kung kailan kami babalik dito sa Dibut. Pinadaanan kaming treehouse sa gilid ng daan at kami sobrang natuwa. At nahanap natin ang may sala. Si Kuya Michael ang gumawa. Nag-isa lang kayong gumawa niyan? Opo. Solo lang talaga? Yung mga kahoy? Diyan po, galing sa bundok. Pinatistis ko po. Pinatistis, tapos ikaw na ang bumuo ng Napakaganda ng treehouse ni Kuya Michael. Ilang taon na po ba yan? Kuwan pa lang po. Isang taon na po. Mayroon na. Ay, isang taon na. Yes, At tambay. ika ni Kuya Michael, pwede siyang rentahan. Wala pa naman siyang presyo, pero once na kompleto na yan, may tubig, may hugasan, siguro, Opo. lutuan. Sabi ko kay Kuya Michael, 1.5 overnight, good for family. Sulit na yon. Lalo na napakaganda ng lugar kasi may ilog sa baba. At ayon pa kay Kuya Michael ay lalagyan niya pa ito ng kwarto at hagdanan pababa ng ilog. Meron ding CR sa kabilang side ng kalsada. Madadaanan nyo ang treehouse basta ang rutang tatahakin ninyo papuntang Dibut ay ang galing ng San Luis at hindi yung galing sa Baler. Pantabangan ang ruta namin nung papunta kaya naisipan naming sa Bungabon naman ang daan pa uwi. Dito ay may nadaanan kaming napakalinaw na batis na nasa gilid lang ng kalsada. Nadaanan din namin ang Diteque River na isa sa mga sumisikat na tourist destination sa San Luis. Pero dahil mahilig nga kami sa mga raw spots, dumiretso pa kami ng Barangay Villa Aurora kung saan may napakalinaw na ilog pero hindi puntahan ng mga turista. Nandito tayo sa tulay ng Barangay Villa Aurora, sakop ng Maria Aurora. At ito ay isa sa mga pinakapaborito kong raw spot dito sa Maria Aurora. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda yung ilog, kung gaano kaganda yung kulay niyan. At sobrang lamig niyan. At syempre, hindi natin palalampasin ang makaligo dyan. Tara, baba tayo. Ayun, may mesa pa. Nagbagong isip ko mga kaibigan. Sobrang lamig ng tubig. Parang galing sa freezer. Naramdamin na lang natin yung napakagandang view dito. Yung masarap na simoy ng hangin. Yung napakagandang tunog ng ilog. May napakagandang kulay. Ganda ng kulay ng ilog talaga dito. Nakita ko lang yan sa mga parting Sambales eh. Pero yung lamig, wala talagang papantay sa lamig ng ilog ng kabundukan ng Aurora. Pala, bago tayo magtapos, gusto ko lang i-shoutout ang dalawang taong
nagbigay sa akin ng lakas nito mga nakaraang huling linggo. Gawa nga ng hindi naging maganda yung pasok ng taon. Shoutout sa asawa ko, saka sa aking unika iha. Salamat sa lagi pagsuporta nyo sa akin. And thank you for being my strength sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Hindi lang nitong nakaraang 2 linggo, pati ng mga nakaraang taon pa. Lalo na sa misis ko. Pinaka nakakatuwa talaga ako sa anak ko. At 8 years old alam niya na yung mga seryosong pagkakataon. Siya yung may kusang mag-comfort. Grabe talaga yung anak ko na yan. Love na love kita, bebe. Tapos ang hilig pa yan gumawa ng mga notes, sulat. Tuwing matagal akong mawawala, sasalubungin niya ako na may ganong artwork siyang ginawa. So to every father or husband or partner, mahalin nyo ang inyong mga partners, misis, lalo ng inyong mga anak. Dahil through rough times, talagang sa kanila lang kayo kakapit at sila lang yung hindi kayo bibitawan kahit anong mangyari. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta hanggang sa muli nating adventure. Medyo matatagalan, pasensya nyo na dahil marami akong commitments sa trabaho this year. Pero kahit limited yung ating magiging uploads, siguraduhin ko na mas siksik at mas maganda. Maraming salamat sa lahat ng stock ko.